Araw ng Sabado at walang pasok sa trabaho ngunit maaga pa rin nagigising si Princess. Palibhasa nasanay na siyang gumising ng maaga. Bumangon siya at nagunat ng kanyang mga braso at nagtungo sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush. Mamaya na lamang siya maliligo, total wala naman siyang trabaho ngayon. Pagbukas niya ng pintuan ng banyo, nakatayo na doon si Lucas at may tuwali nang nakasampay sa balikat nito. "Good morning, Lucas. May lakad ka ba?" tanong niya. Oo, may aasikasuhin ako sa pabrika pero magha-half day lang ako, tugon nito. Tinanguan lang niya ito kasi alam naman niya kung gaano to kabisi sa pagpapatakbo ng factory, lalo na ngayong isa na tong CEO. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas na ang lalaki na nakatapis ng tuwalya at naghahanap ng maisusuot sa kanyang closet. Pagkatapos, pumasok sa karugtong na silid para magbihis. "Kumain ka muna, Lucas," aniya. "Magkakape lang ako. Kumain ka na lang mamaya ha. Aalis na ako," sabi nito. "Sige, ingat ka." Ngumiti lang to sa kanya at pagkatapos lumabas na to ng kwarto. Alam niya mabigat pa rin ang loob nito dahil sa mga nangyayari. Bumangon siya dahil nararamdaman niyang kumakalam na ang kanyang sikmura. Kinuha niya ang towel at nag-shower muna. Pagkatapos niyang maligo at makapagbihis, bumaba na siya at nagtungo sa kusina. Nakahanda na ang mesa kaya humila siya ng upuan at nagsimulang kumain. Tinawag niya si Aling Marta upang sabayan siya nito kasi hindi naman siya sanay na mag-isang kumakain. Nahihiya pa ang katulong ng alokin niya, ngunit sa huli pumayag na rin ito. Matapos niyang kumain, nagtungo muna siya sa sala upang manood ng TV. Di naman din kasi ugali niya ang gumala kahit na nung nakatira pa siya sa apartment. Hindi niya alam na sa panonood niya, nakatulog pala siya sa malaking sofa. At nang magising siya, mukha ni Madam Lauren ang bumungad sa kanyang paningin. Nagpaswerte ng buhay. Nagbubuhay rin na sa mansyon ng mga Mondragon. Galit na wika nito habang matiim na nakatingin sa kanya. Nagmamadali siyang bumalikwas at bahagyang kinurap-kurap pa ang mga mata. "Mommy, magandang umaga po." Buong galang na bati niya. Ngunit imbes tumugon ito, isang papel ang inihampas nito sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata na mabasa niyang nakasulat na contract. Pinulot niya ito sa sahig at tinignan. Ito nga ang kontrata nilang dalawa ni Lucas at parang nasa kamay ito ni Madam Lauren. "Alam ko ng lahat. Pumayag ka sa kasunduan kapalit ng malaking halaga. Wow, ibang klase ka rin, Princess de la Cruz. Sabi ko na nga ba eh, malakas talaga ang kutob kung hindi totoo ang kasalan ninyo ng anak ko." Galit na sigaw nito. Buti na lang at nasa servants' quarter ang mga kasambahay at walang nakakarinig sa kanilang pinag-uusapan. Sa tingin ko, wala nang dahilan pa para magtagal ka sa pamamahay na to. Wala kang karapatang tumuntong dito dahil hindi ka asawa ni Lucas. Huwag mong hintayin pang matapos ang kontrata. Babayaran kita ng katumbas ng halagang nakasad sa kontrata. Basta umalis ka na lang sa pamamahay na to ngayon din. Hindi nakahuma si Princess. Hindi niya inaasahang malalaman ng mommy ni Lucas ang tungkol sa kasunduan at kung paano nakuha nito ang papeles. Yon ang nanatiling palaisipan sa kanya. Naumid ang kanyang dila. Di niya maihakbang ang kanyang mga paa. "Ano? Get out of here. Now!" Galit na namang sigaw nito. Hindi pa rin nagsisink in sa utak niya ang mabilis na pangyayari, ngunit sinikap niyang makaipon ng lakas para idepensa ang sarili niya. "Gusto mo, kalad ka rin pa kita rito. Tapos na ang maliligayang araw mo sa bahay ng anak ko?" "Madam Lauren, kung nakikipagkasunduman po ako sa anak ninyo, meron po akong mabigat na dahilan. Ngunit hindi ko ho obligasyong magpaliwanag sa inyo. Wala po kayong karapatang palayasin ako dito at tanging si Lucas ang makakagawa niyan. Sa kanya ako nakikipagkasundo kaya dapat sa kanya manggaling ang desisyon at hindi sa'yo. At huwag po kayong mag-alala, hindi naman po ako magtatagal dito. Tatapusin ko lang kontrata dahil may isang salita ako." Batapang nasagot niya. Di niya alam kung saan galing ang katapangan niya. Basta bigla na lang lumabas sa mga salita sa kanyang bibig. "Aba, matapang kang babae ka." At sinampal siya nito ng 2 beses. Ngayon lang siya nakatikim ng sampal sa tanang buhay niya. Mahirap nga lang siya ngunit wala siyang inaagrabyadong tao at hindi siya makakapayag na may mag-aagrabyado din sa kanya. "Huwag niyo po akong piliting labanan kayo, Madam Lauren. Subukan mong saktan ulit ako. Patawarin ako ng Diyos at kahit ikaw pa ang ina ni Lucas, hindi kita uurungan." Sigaw na sabi niya at saka mabilis na tumalikod. Ayaw niyang makita nitong umiiyak siya, kaya nagmamadali siyang umakyat sa ikalawang palapag at pumasok sa kwarto. Dito niya ibinuhos ang sama ng loob niya na kanina pa niya pinipigilan. Magkahalong inis,
galit at lungkot ang kanyang nararamdaman dahil sa unang pagkakataon may sumampal sa kanya. At nalungkot siya dahil kung kailan isang buwan na lang hihintayin, saka pa naman nabulabog ang lahat. Patuloy pa rin sa pagpatak ang kanyang mga luha habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit. Aalis naman talaga siya sa mansyon, ngunit hihintayin pa niya si Lucas. Ayaw naman niyang basta na lang umalis nang walang pasabi. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalma na rin siya. Nagbahid siya ng kanyang mga luha at umupo sa gilid ng kama. Samot-saring mga bagay ang kanyang naiisip. Ano kaya ang susunod na mangyayari gayong alam na ni Madam Lauren ang tungkol sa kasunduan? Kailangan pa ba niyang tapusin ang kontrata kung ganito na kagulong sitwasyon? Nasa ganon siyang pag-iisip ng madatna ni Lucas. Hindi niya akalaing uuwi ito ng mas maaga dahil wala pa namang 12:00. Baka sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Princess, are you okay? Anong ginawa ng mommy sa'yo? Seryosong tanong nito. Tumawag sa akin si Manang Martha at kailangan ko raw umuwi. Wala naman siyang ibang sinasabi basta't nadatan lang daw niyang galit na galit si mommy. Ano nangyari, Princess? At ang pisngi niya? Naputol ang Ines nang sabihin ito ng matamantong nakatingin sa pisngi niya. Bakit namumulay ang pisngi mo? Tanong ulit nito. Seryoso tong nakatingin sa kanya na parang naghihintay ito sa anumang sasabihin niya. Lucas, alam na ng mommy mo ang tungkol sa kontrata. Hindi ko alam paano nangyari. Gumagaralgal ang boses niya. What? Nanlaki ang mga mata nito at agad kinuha ang briefcase na parang may tinitingnan. So kaya pala nawala dito. Shit! Naiwan kasi tong bag ko sa sala nung isang araw at hindi ko alam hinalungkat pala to ng mommy. Princess, I'm sorry, kasalanan kong lahat. Mahinang sabi nito. Lucas, pinapaalis na ako ng mommy mo dito. Aniya habang malayang dumandaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. No, wag kang umalis, hindi ako papayag. Hindi pa tapos ang kontrata. Bahay ko to kaya walang karapatan ang sino mang paalisin ka dito. Mariing sabi nito at saka ito tumayo. Lucas, saan ka pupunta? Wag mo nang punta ng mommy mo, lalo lang kayo magkakagulo. Pahabol na sabi niya, ngunit di na nakinig pa ang lalaki at tuluyan na itong lumabas ng kwarto. Naiwan siyang mag-isa sa loob at di niya maiwasang makaramdam ng sobrang kaba kasi baka hindi makapagpigil si Lucas at kung ano pang magawa nito sa ina niya. Tumayo siya at tinignan sa salamin ng kanyang pisngi. Humahapdi kasi ito dahil sa lakas ng pagkakasampal ni Madam Lauren sa kanya. Namumula nga ang magkabila niyang pisngi. Ngayon lang siya nakaranas pagbuhatan ng kamay dahil kahit mga magulang niya, hindi nagawang saktan siya. Kiniyom niya ang kanyang mga palad. Sinumpa na yun ang una't huling beses na may mananakit sa kanya. Di niya na makakapahig saktan ulit siya ng kahit sino man. Pagkaraan ng ilang minuto, pumasok ulit si Lucas sa kwarto ngunit bakas pa rin sa mukha nito ang galit. Di niya alam kung anong pinag-usapan ng mag-ina at kung mas lalong magkagulo ang mga to. Buti pa siguro umalis na lamang siya. Narinig niyang may umandar na sasakyan kaya't natitiyak niya umalis na si Madam Lauren. Lucas, okay ka lang ba? Tanong niya. Hindi ito sumagot. Tiningnan lang siya nito na parang isang batang nagsusumamo. Pagkatapos umupo sa tabi niya. Please, wag kang umalis, Princess. Madamdaming wika ng lalaki at saka siya kinabig nito at buong higpit. Dito ka lang, please. Nagsusumamo ang mga mata nito at sino nga ba siya para di maantig ang puso? Naisip niya saka na lang siya alis kapag natapos ng kontrata. Total isang buwan na lang kanyang hihintayin. Naramdaman niya na parang nabasa ang blouse niya at nang kumala siya sa pagkakayakap, nakita niya ang pamumula ng mga mata ng lalaki. Don't worry, Princess. Hindi ka nagugulahin pa ng mommy, pangako yan sa'yo. Basta dito ka lang hanggang matapos ang kontrata. Mahinahong sabi nito. Tinanguan lang niya ito at bahagyang nitian. Kumain na tayo, Lucas. Ayan niya at tumayo at magkasamang lumabas ng kwarto. Unti-unti nang gumagaan ang pakiramdam niya. Kahit mahapdi ang magkabila niyang pisngi dulot ng mga sampal ni Madam Lauren sa kanya, ngunit sapat ang presensya ng lalaki para mapawi ang sakit na kanyang nararamdaman. Habang sila'y kumakain, hindi niya maiwasang mapatitig sa gwapong mukha ng lalaking kaharap niya sa hapagkainan. Ano pa kaya naghihintay sa kanyang pananatili sa mansyon? Isang bahagi ng kanyang isipan na nagtatanong. Kahit ano pa man yun, nakahanda siyang harapin lahat para kay Lucas. Muli siyang napatitig dito at sa sandaling nagtamang kanilang paningin, biglang may humaplos sa kaibuturan ng kanyang puso. Mahal na nga ba niya ito? Anong ginawa niyo kay Princess, Mommy? Galit na tanong ni Lucas na makapasok siya sa silid ng kanyang ina.
Nabigla naman si Madam Lauren sa pagpasok niya dahil hindi na siya kumatok pa sa pinto. Butit nandito ka dahil hindi ko maintindihan kung paano ka nakikipagkasundo dyan sa babaeng yan. Bulyaw nito sa kanya. Mom, shut up. Hindi ko lamang sinasabi ninyo wala kang karapatan para saktan si Princess? At mas kinakampihan mo pa siya ngayon kaysa sarili mong ina? You're impossible, Lucas. Hindi ko alam kung anong pumasok dyan sa kukote mo at kailangan mo pang gumastos ng malaking pera para may maipakilala ng na-fiancé sa lola mo. At ngayong di naman pala totoo ang kasal ninyo at ng babaeng yan, bumalik ka na kay Colleen, siya ang nababagay sa'yo? Mommy, please lang. Huwag yun ang pakialaman ng personal kong buhay. Ako ang mamimili kung sinong gusto ko. Mananatili si Princess sa pamamahay na to hanggat di pa tapos ang kontrata? Gaano mo ba kakilala ang babaeng yan? At parang tiwalang-tiwala ka na sa kanya. Hindi mo alam baka may tinatagong sekreto yan at magdudulot ng kapahamakan sa buhay nating lahat? Mommy, ayoko nang makipagtalo sa inyo. Hindi ba't gusto niyong tanggapin ko ang kapatid ko sa labas? Pwes, gagawin ko yon. Huwag niyo lang kakantiin si Princess. Please leave her alone at oras na may ginawa kayong masama sa kanya, ako ang makakalaban ninyo, Mommy. Galit na sabi niya at lumabas ng kwarto at pabagsak na sinara ang pinto. Di niya alam kung bakit gano'n na lang ang ginawang pagtatanggol niya kay Princess. Sa kauna-unahang pagkakataon nakipagsagutan siya sa kanyang ina. Bumalik siya ng kwarto niyang dismayado pa rin. Tinanong siya ng dalaga kung anong nangyari. Niyakap niya to at di niya alam habang nakayakap siya dito, naging emosyonal siya at biglang napaiyak. Kaya tuloy na itanong niya sa kanyang sarili kung mahal na nga ba niya si Princess. Pagkatapos ng kanilang tanghalian, inaya niyang dalagang lumabas at manood ng sine. Gusto niyang makalimutan saglit lahat ng mga iniisip niya. Aalis tayo, Princess? Sabi niya na makapasok sila ng kwarto. Saan tayo, Lucas? Curious itong tanong. Manood tayo ng sine. Matagal na rin akong di nakapanood ng sine. Noon pang napahinto siya dahil bigla niyang naalala si Colleen. Simula kasi na magkahiwalay sila, hindi na siya nakapanood pa ng mga palabas. Naglalagi na lang siya sa bar at nightclubs, umiinom at nakikipag-date sa kung sino-sinong mga babae. Tinawagan niya ulit ang dalaga at tinanong kung papayag tong lumabas. Wala namang problema, Lucas, nakangiting sabi nito. Makaraan ng ilang sandali, nang matapos na itong makapagbihis, bumaba na sila at nagtungo sa parking garage. Alin ang sasakyan natin? Tanong nito. Kotse mo na lang, Princess, at ikaw magdadrive para masanay ka, sagot niya. Kinuha ni Princess ang susi sa bag at agad naman binuksan niya ang passenger seat. Habang nagmamaneho si Princess, lihim siyang napangiti dahil parang unang date nila ngayon ni Lucas. Di niya alam kung bakit nakaramdam siya ng excitement habang binabaybay nila ang daan papunta sa mall. Masayang masaya siya dahil kasama niyang lalaki. Ngunit hanggang ngayon, di niya pa rin alam kung matiyak na mahal nga ba niya ito. Inaamin niya, nag-aalala siya dito. Namimiss niya ito, naiisip. Natutuwa siya kapag kasama niya ito. Ngunit hindi pa rin siya sigurado sa kanyang nararamdaman. Pagpasok nila sa kanilang garage ng mall, nang mahagip ng kanyang paningin ang kotse ni Amir na nakaparking din doon. Di naman siya maaaring magkamali. Kotse talaga yun ng dati niyang boyfriend. Hindi na lang siya nagpahalata at baka magalit na naman bigla si Lucas at magkakagulo na naman sila. Di nga niya maintindihan ng lalaki kung bakit nagagalit to kapag tumatawag si Amir o kaya nagkikita sila nito. Usal lamang niya sa kanyang sarili na sana hindi sila magkikita ng dati niyang nobyo sa loob ng mall at baka tupakin na naman bigla itong kasama niya. Nag-e-enjoy siya sa panonood ng sine lalo na't si Lucas ang kasama niya. Ang totoo naman wala siyang maintindihan sa kanyang pinapanood. Hawak-hawak kasi ng lalaki ang kamay niya habang hinahalik-halikan ito. Di naman niya inawat dahil sa puso niya gustong-gusto naman niya ang ginawa nito. Saglit niyang nakalimutan na kani-kanina lang nakatikim siya ng kabilaang sampal sa ina ni Lucas. Mabilis niyang nalimutang umiyak siya kanina dahil sa masasakit na sinabi ni Madam Lauren sa kanya. Ngunit sa sarili niya, hindi naman yon ang bagay na kanyang iniyakan, kundi ang posibleng pag-alis niya sa bahay ng lalaki. Princess, okay ka lang ba? Nagugutom ka na ba? Bulong nito sa tenga niya. Napapitlag tuloy siya dahil sa sensasyong biglang lumukob sa kanyang pagkatao, lalo na nung pinasandal siya ng lalaki sa balikat nito. Busog pa naman ako, Lucas, pero kung nagugutom ka na, lalabas na tayo? Tugon niya.
Hindi, tatapusin muna natin ang movie. Kaya pa naman. Nakangiting sabi nito. Maya-maya naramdaman niya ang marahang paghaplos ni Lucas sa mukha niya. Humarap to sa kanya at alam niyang tinititigan siya nito dahil sa refleksyon ng ilaw sa malaking telon. Nagkatitigan lang silang dalawa. Walang salitang lumalabas sa kanilang bibig at hiniyaan naman nilang mag-usap ang kanilang mga mata. Bigla na lang naramdaman niya ang pagdampi ng mga labi ni Lucas sa mga labi. Sa umpisa, smack lang hanggang lumalim ang halika na yon at bago sila tuluyang makalimot, bumukas na ang maraming ilaw kaya natigilan sila sa kanilang ginagawa. Pareho silang napangiti dahil hindi nila namalayan ending na pala ng movie ng kanilang pinapanood. Napakamot na lang sa batok ang lalaki at di na mapigilang matawa. Tayo na't bigla ako nagutom. Sabi nito sa may hawak sa kanyang kamay. Tawa ng tawa silang dalawa habang papalabas ng theater, ngunit ang tawanang yon saglit na naudlot na magkasalubong sila sa daan, si Colleen, kasama ng mga kaibigan nito. Saglit tong nagulat ngunit agad ding nakabawi. Hi Lucas, hindi ko inaasahang makikita kita rito. Sambit ng babae sabay kiss nito sa pisngi ni Lucas. Wala naman tong delikadesa sa isip niya. Nakita yata nitong kasama siya at bakit humalik pa talaga sa pisngi ng lalaki. Hindi siya nagpahalatang naiinis siya dahil ayaw niyang mabatrip. Ang saya pa naman niya, sisirain lang ng isang Colleen. Lucas, labas naman tayo kahit isang beses lang, for old time's sake. Malumanin na sabi ng babae at halata namang nagpapakwit lang to. Princess, pwede ko bang yayain next time ang asawa mo? Babalik na kasi ako ng France para ipagpatuloy ang aking modeling career, kaya please, pumayag ka na. Sabi nito sabay hawak sa kamay niya. Di naman sila close. Feeling yata nito close sila. At bakit ang asawa kong yayayain mo? Marami ka naman sigurong mga kaibigan, di ba? Mataray niyang sabi. Umismit ito at bahagyang tumaas ang isang kilay. Pairap naman siyang tinignan ng mga kaibigan ni Colleen. Lucas, pwede ba? Naungulit pa ring wika ng babae. Sa isip ni Princess, sabunutan na lang kaya niya ito para tumigil na kakalande kay Lucas? Tinitingnan ko lang Colleen ha. I won't promise. Tugon ng lalaki. Mas lalo siyang nanggagalaiti sa Ines dahil sa sagot ni Lucas. Bakit di pa tumanggi ng diretsyo? Di niya na napigilan ang sarili at tumalikod na siya. Mauna na ako babe. Pupunta pa ako ng ladies room. Sabi niya at mabilis naglakad palayo. Nakakainis. Parang gusto pa yang sumama doon sa ex-girlfriend niya. Naiiritang bulong niya sa sarili at nang matunto ng ladies room, humarap siya sa salamin para tingnan ang kanyang naiinis na itsura. Bakit nga ba siya naiinis? Sa tingin niya, hindi na normal ang mga kinikilos niya. Hindi. Kailangan pigilan niya ang kanyang sarili dahil hindi niya tiyak kung may nararamdaman nga ang lalaki sa kanya at baka masaktan na naman siya. Huminga siya ng malalim. Sinikap na pakalmahin ang sarili. Pagkatapos lumabas na siya, ngunit taking gulat niya na makita niyang naghihintay sa labas ng ladies room si Lucas. Ngumiti ito sa kanya na parang nanunukso. Sinimangutan lang niya to at nagpatuloy siya sa paglalakad. Princess, wait! Hinila nito ang kamay niya kaya napatigil siya. Okay ka lang ba? Tanong nito. Kung sabihin kong hindi ako okay, titigil ka na ba? Napakamot to sa batok habang umiti-ngiti pa rin. Okay, sorry, pero nagsiselos ka ba kay Colleen? Tanong nito habang nakasunod sa kanya. Nagsiselos? Why should I? Umuwi na tayo, Lucas. Pabagsak ang tono ng boses niya. So anong gusto mong gawin ko para mawala yung bad mood mo? Kung halikan kaya kita dito sa harap ng mga tao. Seryoso nitong sabi. Lucas, wag mong gawin yan. Nakakahiya. So, wag ka nang mainis at kakain pa tayo. Sabi nito sabay hawak sa kanyang kamay. Hindi na lamang siya pumalagpa dahil baka totohanin ang sinabi nitong hahalikan siya. Ayaw naman niya ng ganun lang. Mas gusto niyang sabihin ng lalaki kung anong nararamdaman nito sa kanya. Pero parang malabo yata ang iniisip niya dahil alam niya hanggang ngayon hindi pa rin ito tiyak kung anong tunay na damdamin nito sa kanya.